bilang lingkod po natin sa gawain po ng Dubai. And pinapatotoo ko lang po na sa loob po ng 7 years ko po na pagstay sa United Arab Emirates ay ngayon pa lang po ako nakapagbakasyon sa loob po ng 7 years. At hindi lang po yun, is naka-attend pa po ako ng 40th anniversary po ng ating gawain. At na-meet ko rin po yung ating punong lingkod na si Brother Mike J. Bilarde. At ngayon po ay pabalik na po ako ng Dubai for this tomorrow po. Paalis na po ako ng Dubai. Paalis na po ako today. Papunta pong Dubai. And glory to God po is binigyan pa po ako ni Lord ng time na maka-attend pa po sa gawain ngayon po dito sa Paumbong. Kaya po, glory to God po. Happy 33rd anniversary po. Brother, ano nga ang name mo po? Brother Mark Alvin po. Ayan, pinagpala si Brother Mark Alvin, lilipad na siya, no? Amen. Sama mo kami. Praise the Lord. Talagang inuna niya si Yahweh El Shaddai ang ating anniversary. Ano po? Amen. Bago siya umalis. Ayan. So, safe flight po. Samahan ka ni Yahweh El Shaddai. Sino dito ang gusto mag-abroad? Taas ang kamay! Konti lang. Konti lang. Mayayaman na. Ang mga... Sa Ambel, Brother Boying, ano? Oh. Kapag lumilipad yung aeroplano dumadaan, kumakaway sila eh. O, pag sinabi, sino ang gusto umalis sa... pumunta sa Amerika, ayan. Amen. Dito konti lang, ayaw iwan ng Bulacan. Yung mga nagtaas ng kamay, mga magtutur na lang yan. Hindi na yan mag-work. Tapos yung hindi nagtaas ng kamay, marami na silang pera. Oo, amen po. Mayayaman ang mga anak ni Yahweh sa day dito Amen sa po. Paumbong, Bulacan. Amen? Amen po. So, Sino pa po ang nais magbahagi? ayan, meron pa po tayong time. Ayun, si Sister, coordinator po ng Lantad and Binakod. Amen. Magandang umaga po sa inyo mga brothers and sisters, lalong-lalo na po sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Tunay na napakabuti ng Panginoon dahil po tunay na hindi siya nagpapabaya sa atin lahat. Una po sa lahat, babati po ako ng 33 anniversary ng St. James Parish. At ngayon po, ilang taon na nag-anniversary. Talaga pong napakabuti ng Panginoon dahil lahat po tayo ginagabayan niya, lalo na po ngayon na may bagyo. Lahat ng mga isla po, kanyang iniingatan, pinagpapala. Kaya salamat po, Yahweh El Shaddai. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa nakaraos na aming 9th anniversary ng Lantad Chapter. Sa una po, talagang ang isang nanunungkulan, kinakabahan. Pero noong mga panahon po ngayon kasi ang aking anak ay nanganak, hindi po ako makalakad at isa pa, alam naman po ng lahat na kailangan pag anniversary, medyo marami kang kaibigan. Pero kay buti ng Panginoon, dahil lang tama pong ako'y nag-chat-chat, pero talaga pong unang-una sa lahat, ang baryo ng Lantad, walang sawa sa pagsuporta sa gawain ni El Shaddai. Kaya inaangkin ko po ang kabutihan niya, lagi pong nasa baryo ng Lantad, isla ng Lantad, Santa Cruz, Binacod at Masukol. Kaya nagpapasalamat ako sa dakilang Yahweh El Shaddai dahil patuloy niyang pinagbubuklod ang ating gawain sa isla. Nagpapasalamat din po ako dahil ang aking anak ay nakaraos ng panganganak at tunay na ibinigay niya na isang baby girl ang binigay niya, kaya purihin ang dakilang Yahweh El Shaddai. At nagpapasalamat din po ako sa patuloy na paggabay at pag-iingat niya sa aking mga anak na ngayon ay nasa abroad. 3 na po ang anak ko doon na isang anak at 2 pamangkin na ngayon ay tunay na pinagpapala ng Panginoon. At ang isa pa po, ang aking anak na lalaki na lagi ko pong hinihiling na nawa, huwag na siyang magtrabaho sa opisina, kaya
tuluyang ibinibigay ng Panginoon sa akin ang aking mga kahilingan dahil po siguro ang isang magulang pag nanalangin sa kanyang anak talagang ibinibigay. Kaya wag po tayong mananawa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil tunay na napakabuti ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Tunay na siya ay totoo at hindi nakakalimot sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Kaya ngayon po, pinagpapaubaya ko po sa Kanya ang lahat ng ating gawain, lalo na po sa baryo ng Isla na ngayon malapit na po ang lahat ng mga anniversary. Alam ko siya din po ang kikilos. Kaya purihin po natin ang dakilang Yahweh El Shaddai. Salamat po, Yahweh. Amen. Ayan. Thank you po, Sister Deli. Ayan, siya po ang ating kapatid, Sister Deli Galman. Masipag po yan, po, coordinator ng Latian. At malapit na nga po ang mga anniversary, no, Brother Boying. Katatapos lang po, di ba? Amen po. At marami pang parating ang Lantad, tama po, Lantad, Santa Cruz, and Masukol po. Okay, mga Latian po yan, mga kapatid. Amen. Okay po, tawag pa tayo, Brother Boying. Amen. Sino pa po ang Ayun, gustong si Brother magpuri? Si Brother. Sige, pagbigyan na natin. O, sige, pagbigyan natin. Halika po, Brother. Kanina ka pa taas ng kamay eh. Pagbibigyan ka na namin. Sa mga oras na ito, tayo po ay manalangin muna tayo. Ama namin Diyos, kaginlabanan, kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa kapong ito ng 2023 ng Ishaday. Nagan sa kapong ito ay yung patuloy na minga sa amin. Bigyan mo kami ng pagkataon muling mamuklot ng ating panatay sa Kanya. Ito po sa aming dalangin sa mamagitan niyo anak na si Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong 33 ng ating Ishaday, palapagan natin ng Panginoon. Yung pong ating pong muli ay babasahin po natin. Dito po sa aklat ng Mateo 12, ibigin ang kaaway ng sarili, bining handog ng buhay at banan. So, yung 33 ng anniversary, yung masakit ng tuhod, sabi ko, Nay, pwede nang lumakad. Tumilapon din eh. Tapos, pipray po kami ni Lord kasi na patutunan sa Ishaday po ng Baumo. Yun lang, maraming salamat po. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ayan. Praise the Lord. So Ayan. nakatanggap siya ng kagalingan. Amen po. Sumakit ang Mula- kanyang tuhod. Ayan. Ano? Subalit pinagaling siya ni Yahweh El Shaddai at bumabati siya sa pagdiriwang na ito ng ating Yahweh El Shaddai. Ayan. Praise the Lord. Purihin po natin ng malakas si Si Yahweh Yahweh El El Shaddai. Shaddai. Ayan. Brother Boying, tawag pa po tayo. Okay, sino pa po ang gustong magbalik ng papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai? Ayun, sister. Ang Sister Afra. Ayan, palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Magandang hapon po sa atin lahat. At papasalamat po ako at ang 33 taon ng ating anniversary ay tayo po'y nagkasama-sama. Ang aking po lamang na ipaalam sa inyo ay kahapon po'y maghapon akong nakahiga at di ko po maiano ang aking katawan. Kagabi pong kami ay magdasal. Hiniling ko po nang matapos ng bigyan ako ng magandang panahon bukas po at ako po'y pagalingin nang ako po'y makaten sa ating pong gawain ng ating pong anniversary. Ang aking pong buong pusong pagpapasalamat ay sa inyo po'y pinararating ko na ang kaloob po sa akin ni Yahweh El Shaddai. Tinugong po ang aking kahilingan. Salamat po ng marami. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Amen, Brother Boying. Kasi po kagabi, nag-intercessory prayer po kami. 9:15, nakatulog nga po ako. Nising lang po ako. Okay po, so kahit nakahiga po siya, kasama namin siya sa intercessory prayer. At sabi nga po ni Brother Efren, gagaling ka, a-attend ka sa
anniversary. Amen? Amen. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. At doon may nagtataas ng kamay, sister, sa dulo. Ayan, Ayun, ayan, ayan. si nanay ko sister. po. Halika po, nanay. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Po, malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, at tunay nga po, Brother Boying, kailanman ang Diyos di nagkukulang sa ating mga Amen. buhay. Amen? Sige po. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, lalo na kay Yahweh Shaddai. Ako po nag-umpisa dito sa gawain 1995. 1998, may dumating na po sa akin ang pagsubok na hindi ko pa po na-share dito. Kasi po, araw ng Merkulis, umatin pa kami ni Lori dito. Nung kinabukasan, nagmamadali akong gumising at ako'y magluluto dahil siya, papasok pa po sa masukod, doon nagtuturo. Ngayon, nung pagtayo ko na yan at paghakbang ko, hindi na po ako nakatapak dahil yung mga talampakan ko po, napakasakit. Para po ako nakatapak ng isang tumpok na pako na hindi ko na po na itatapak. Ngayon, nagtiis po ako. Wala po akong ginagawa, kundi nag-isa ko sa bahay, nakikinig sa radyo, sa DWXI, kung anong sinasabi ni inuutos si Brother Mike, ginagawa ko po. Tulo na tulo lang po ang luha ko. Na 1999, February 14, umatin si Lori ng 12, February 12, kinabukasan, sabi sa akin, Inang, doon na po tayo makita-kita sa complex. Wala po siyang parabang wala siyang naramdaman na ako may karamdaman. Ngayon, sabi ko, o sige kako. Ngayon, nung Bernes, sabi ko sa asawa ko, agaano ka ako pag-uwi at tayo kako iatin sa complex. Mga kapatid, hindi ko po alam na sa oras na yan, kumikilos na sa akin ang Holy Spirit. Nung kami po'y dumating na sa complex, wala nang upuan. Ngayon, nakatayo kami doon sa likod. Nakatayo lang kami, nakahawak ako sa isang maliit lang na kahoy. Doon po ako dahil hindi ako mahawak sa asawa ko dahil malikot at ako kako'y mahihilo. Ngayon mga kapatid, nung lumabas si Brother Dante, sabi ng Brother Dante, sino'y kami karamdaman na taas ang mga kamay. Pero hindi pa ako nagtaas ng kamay. Sabi ng asawa ko, magtaas ka ng kamay. Hindi, inaangkin ko na ako kako'y magaling na. Malakas ang spirit ko na ako'y magaling na. Ngayon, sabi ng Brother Dante, bibilang ako ng 10, lahat may karamdaman, takbo sa gitna. Mga kapatid, nagbilang na si Brother Dante, pagdating ng ikapitong, hindi ko po alam kung paano po ako nakarating sa gitna. Lumingon ako kay Lauren, nakatinginan kami. Wala po, parang wala talaga. Dahil ngayon, nung naghiling na si Brother Dante, ako po yung unang bumagsak at ako rin po nahuling bumangon. Mga kapatid, dumaan ako sa asawa ko, hindi niya napansin na ako pala nakakalakad na. Pagkatapos ng gawain, naglakad kami highway, sumakay kami sa crossing, bumaba kami diyan. Mga kapatid, praise God, hallelujah. Pagdating po din sa tapat na yan, si Lori po ang nakapansin sa akin. Sabi ni Lori, Inang, hindi ka niyata humahawak sa amin. Doon po, mga kapatid, bigla kaming nagising. Nakakalakad na po ako. Wala na pong sakit na naramdaman ko. Kinabukasan na malingkip ako. At ang pangalawa po, siguro, hindi naman siguro batid sa inyo, nang may disgrasya na baliwag transit, din sa may Bukawi. Isa po ang asawa ko at anak ko ang nakasakay doon. 2 beses na bumabaliktad ang baliwag transit, awa ng Diyos, gas-gas lang po ang sugat sa kanila. Kaya Lord, maraming salamat po. Nung ako umaten, 2 lang po ang pako. Ngayon hanggang ngayon, 3 na ang pako. Ito pa rin ako. Amen. Salamat po, Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, so tunay nga po yun, no? So, nangyari po yun nung yung
tumaob yung bus na sinasakyan ng tatay ko at saka ng kapatid ko. No po, na may seminar ako dun sa district namin. Tinawag nga po ako. So, salamat sa Panginoon. Talunay nga po yung pag-iingat ng Diyos. Lagi pong naririyan. Amen po? Praise the Lord. Ayan. Purihin po natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. At pwede pa po. Ayan, Pwede pa sister. po mag-share. Ayan. Sino pa po ang nais naman magbahagi? Sino po ang pinagpala ni Yahweh El Shaddai? Habang nagpi-prepare po yung ating Amen po. head. Ayan, Brother Boying, tawagin natin yung atin pong Assistant Ayan, Coordinator, Sister Ella. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Malakas na papuri sa Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat, higit lalo kay Yahweh El Shaddai. Totoo ka lang po ang kabutihan ng ating Panginoon nung nakaraan po na Huwebes. Pero po nitong Huwebes na ito, nung isang Huwebes, nagpunta po ako doon sa apo ko sa Matimbo. Tapos po, dapat po, Friday ako uwi, sasabay ako sa pagde-deliver nila dahil nagde-deliver po sila ng mga ukay. Kaso lang po, may tumawag po sa akin ng mga SPPC, pinapauwi po ako ng maaga. Kaya nauwi po ako ng maaga. Doon pa lang po sa paglabas ko po ng kanto na yun, napakarami pong aso. Talaga po, siguro po kulang na 8 aso po iyon. Todo po ang pananalangin ko, Mala po San Roque, pakitali mo po yung aso mo. Kasi yun po ang natutunan ko. Todo po talaga pananalangin ko, sabi ko, dito nagdadaan yung mga apo ko, paano kaya? Kung sakali maano nila yung aso, pero yun pa rin po. Talaga pong pinag-ano ko yung Mala po San Roque, pakitali mo po aso mo. 12 po noong Friday na yon, umuwi po yung apo ko at saka yung manugang ko dahil nag-deliver po. Nagkataon naman po, nung pinagbaba ng manugang ko yung apo ko para iabot yung isa sa dideliveran, kinagat po ng aso. At ramdam daw po ng apo ko talagang kinagat ng aso. Kaya po, tinawag po niya yung may-ari ng aso at pinakita po niya. Pero meron pong laaway, kaya lang po, wala po galos, wala rin pong bakat. Pero dinala pa rin po ng manugang ko dito sa isang ospital dito po sa St. Vincent dahil gusto po niya makasiguro. Kaya po talaga, sabi ko, talagang ang pananalangin, lalo na ng isang magulang, hindi lang ang pati kaapu-apuhan po talaga, iniingatan ng Panginoon. Dahil talaga pong ramdam daw ng ano ko, kasi sabi din daw po sa ospital, wala naman kagalos-galos ni hindi namula yung kagat ng aso, pero ramdam po ng apo ko na nakagat siya ng aso. Kaya po, salamat po Amang Yahweh sa pag-iingat. At isa pa po, ito pong Monday, yung anak ko po kasi na nag-aaral ng nursing, sa Valenzuela po kasi siya nagdo-dorm. Nandun po kami sa Kapitolyo, nag-ring po yung cellphone ko, pero ang dami na po palang message at saka mga tawag na yung tumawag po ako sa anak ko kasi parang sinamaan ng katawan, yung pong hilong-hilo daw po na nagsusuka, nanlalata na gusto na daw po magpa-admit ng ospital. Sabi ko, hindi ko po makontak kasi wala po akong internet doon, wala din po akong load. Kung ano-ano na lang po hanggang binigyan po ako ni Sister Abeng ng load, nakausap ko po, sabi, Mama, ano ginagawa mo sa akin sa tuwing ganito ang pakiramdam ko? Nakalo po kasi yung GERD niya, yung migraine, saka yung pagbaba po ng dugo, kaya po nanlata na siya at nagano. Sabi ko, anak, magantay ka dyan, ikukunin kita. Sabi niya, Mama, wag na, wala kang pera. Pero alam ko po na gusto na ako ng anak ko na puntahan ko siya at makuha ko siya. Sabi ko, mayaman si Yahweh El Shaddai. Kaya po may mga kapatid po tayong ginamit na nagbigay po sa akin ng mga pinansyal. Nakuha ko po yung anak ko sa Valenzuela at naiuwi ko po dito sa amin. Tunay na pag talaga po naglilingkod sa Panginoon, ipinoprovide po niya pati sasakyan, pati dadaanan kasi nung Monday po marami na pong baha. Amen. Nag-unikot na lang po kami sa MacArthur. Kaya maraming salamat po Yahweh El Shaddai. Sa iyo ko po binabalik ang pinakamataas na papuri pa sa salamat. Amen!
Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. At Brother Boy, tawagin pa po natin yung isa nating kapatid na magpapatotoo, Sister Tess Faustino. Amen. Sister Tess Faustino. Ayan. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Palakpak na malakas kay Yahweh El Shaddai. Palakpak ng mga anak ng Diyos na buhay. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa ating lahat. Ako po ay nandito para po ma-share ko sa inyo ang pagpapala at biyaya ng ating Yahweh El Shaddai. Isa rin po ako noon na nagse-serve dito sa lector commentator ng El Shaddai. Pagkatapos po, napunta po ako sa abroad. Kaya hindi po ako uli na pagpatuloy ang pagsiserve sa El Shaddai. Maraming pagsubok po sa bawat isa sa atin na dumarating sa ating buhay. Iba-iba lang po mga pagsubok ang mga dumarating sa atin. At iba-ibang mga krus na pasanin natin. I-share ko po sa inyo ang aking karanasan na second life ko na po ngayon. Ang pagpapala at buhay na binigay sa akin ng Panginoon. Dalaga pa ho ako noon. Kagagaling ko pa lang ho sa Hong Kong nung ako po ay na-disgrasya. Na-disgrasya po ako noon, January 5, 2004. 20 taon na po ang binigay sa akin. Bali po, second life ko ngayon. Ang ano ko ngayon na binigay ng Panginoon. Noon po na yon, January 5, ay 3 hari. Di magkakaroon po ng misa. Nagmamadali po ako. Sumakay po ako ng scooter ko papunta sa bayan. Kasi po noon, meron pa akong bahay doon sa Kapitangan. Alas 5 ng madaling araw po noon, nung ako ay nakasakay sa sasakyan, at bigla pong hindi ko nakita po yung hams. Kaya po, nangyari po noon, na-disgrasya po ako, balintuwad po yung aking sasakyan, pati po ako, balagtas sa karsada. Wala na po akong malay. Meron pong mag-asawa na dumaan, naka-tricycle. Sila po ay nagtitinda diyan sa bayan ng Palengke. Tapos po sabi nung lalaki, naku, may na-disgrasya dito. Sabi naman ng babae, tulungan natin. At sabi ng lalaki, wag na, baka tayo mapagkamalang tayo pa ang nakasagasa sa kanya o na-disgrasya natin. Sabi, maawa naman ikaw, tulungan natin yung taong iyan. Kaya po, ginawa po, naawa naman po, at sinakay po ako sa tricycle, dinala po ako sa barangay, pinagtanong kung sino ito. Kaya po, dinala po ako diyan sa ospital ng San Aldefonso, diyan po sa May Canalati. Tinanggihan po ako, kasi po, wala na po akong malay. Tapos po, nung nandun ako sa ospital, sumuka na po ako ng dugo. Tapos natakot po yung mga nurse, sabi hindi namin yan tatanggapin. Kaya po, ginawa po ng mga kapatid ko, dinala po ako sa provincial. Sa provincial naman po, nagkataon, doon ako tinanggap. At na 3 araw po akong nakomatus. 3 araw po akong naglakbay. Ang paglalakbay ko po noon, hindi ko alam. Sa paglalakbay ko po, nakita ko po sa isang maliwanag na isang mukha ng aking ama. Wala po siyang katawan, mukha lang po. Sabi ng amang ko, anak, umuwi ka, kailangan ka pa ng iyong ina at may misyon pa ang Panginoon para sa iyo. Kaya po, sabi ko, ano nangyari? Ano nangyari sa akin? Bakit ako pinauwi o ano? Di ko po alam noon. Tapos po, nung nagising po ako, doon po sa ospital, nakapaligid po yung mga
kasamahan kong katikista na pinagdadasal na po ako. Nadilat po ako. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ng isang kasamahan ko, nadisgrasya ka, 3 araw ka nang walang malay. Kaya po, ang pagpapala ng Panginoon, ang binigay sa akin ng pangalawang buhay, ay pinagpapasalamat ko. Kaya po ako binigyan ng Panginoon ng pangalawang buhay upang maipagpatuloy ko ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng aking magiging katikista o pagpapahayag sa mga batang tinuturuan ko. At magkaroon po ako ng mga pag-aakit po sa mga tao na mapalapit sa Panginoon. Kaya pupurihin natin po ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam po ninyo, masasabi ko po sa inyo, huwag po niyong bibilangin ang mga pagsubok sa inyong buhay. Ang bilangin po ninyo, yung pong pagpapala na binibigay ng Amen. Panginoon sa atin sa araw-araw. Higit sa lahat po, buhay na lagi nating pagising natin. Di po ba? Bawat gising is a blessing. Yun lang po ang anuin ninyo. Pasalamat na po tayo sa Panginoon sa pagising natin sa umaga, sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niya sa atin, na tayo ay buhay pa. Di po ba, 2 taon na pandemic, nakaraos po tayo dahil po, ang masasabi ko ba sa bawat isa sa inyo, love po kayo ni Yahweh El Shaddai. Purihin po natin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan po. Kaya po hanggang ngayon, patuloy ko pong ibinibigay sa Panginoon ang aking buhay at sa paglilingkod. Yun lang po ang masasabi ko. Panginoon, ako hanggang ako po ay nabubuhay, patuloy po akong maglilingkod sa inyo. Hindi ko po nakakalimutan ang lahat ng binigay mo po sa akin. Sabi nga po, minsan daing tayo ng daing. Na kesyo, ang hirap naman ng buhay. Ang hirap naman ang dinaranas natin. Tingnan po ninyo siya. Siya po ba'y dumadaing sa nakapako siya sa krus? Hindi po. Siya po kaya napako sa krus dahil po sa atin, sa pagtubos po sa atin, dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesukristo. Di po ba? Kaya po lagi nating tatandaan na tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon, maliit man o malaking biyaya na binibigay sa atin, patuloy pa tayong magpasalamat sa Kanya. Happy anniversary po! Amen. Yahweh El Shaddai, purihin po natin ang Panginoon. Thank you po. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you po, Sister Tess. At kapatid, Brother Boying, congratulations nga po pala. Let pastor po itong katabi ko. Ayan, isa na siyang ganap na guro. Congrats po. Okay, Brother Boying, tayo po ay magpapatuloy na. Amen. At ready na ba kayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Pumalakpak nga ang mga handa na makinig ng salita ng Diyos. Amen, Brother Boying, po. At ibibigay na po natin ang inspirational talk na ibabahagi po ng ating kapatid, SGD, Brother Antonio Pantino, ang ating pong monitoring head disciple ng PFCC 20, Bulacan and Valenzuela. Purihin po si Yahweh El Shaddai. Purihin ang malakas ng Diyos, malakas na papuri sa ating Panginoon. Sige po, habang tayo naghahanda tayo, tumayo muna po tayo. Habang tumatayo, sumisigaw ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Purihin ang malakas ang Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo ay muling aawit. Muli tayong sasamba sa Panginoon sa pagkakataong ito. Taas nga po yung mga kamay. Taas na mataas yung ating kamay. Ayan. Wagayway niyo sa Panginoon. Lagay sa gilid. Yung katulad ng agila na tayo lumilipad. Ayan. Wagayway yung ating mga pakpak ng pananampalataya. Hallelujah! Lilipad ako! Amen. Woo! Amen. Lilipad!
ng mga ligaw, ng mga ligaw na kaluluwa, ihahandog ko sa Diyos nating Ama, sa Diyos nating Ama, sa ngalan ni Jesus na anak niya. Lilipad ako na kasama ka. Lilipad ako na kasama ka. Lilipad ako. May bagong sigla. May bagong sigla. Lakas ko'y matutulas. Ko'y matutulas. Lakas ko'y matutulas. Sa walang bagong napakpak ng agila. Minsan pa, lilipad ako. Amen. Lilipad ako. Katulad ng mga agila. Mandaragin ako. Ng mga ligaw. Ng mga ligaw na kaluluwa. Ihahandog ko sa Diyos nating Ama, sa ngalan ni Jesus na anak niya. Sa bawat paglipad, sa bawat paglipad, kaluluwa ay hinahanap. Sa bawat paglipad, kaluluwa ay naliligtas. Ito ang kalooban. Ng Diyos nating Ama, sa ngalan ni Jesus na anak niya. Sa ngalan ni Jesus na anak niya. Sa ngalan ni Jesus na anak niya. Minsan pa, buka mga bakbak, katulad ng mga agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Lipad! Hindi mababago. Ang ating mga bakbak. Tayo'y magdadala. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na. Umayo na. Umayo na. Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na. Halika na. At magdala. Kalakasan. Sa presensya niya. Ito ang panahon. Amen. Ito ang panahon, di na uso ang magbaksay. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Kanino? Sa Kanya. Sama-sama magpuri. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tapusin na. Halika na. Halika na. Halika na. Umayo na. Umayo na. Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na. Halika na. At magdala. At magdala. Kalakasan. Kalakasan sa presensya niya. Minsan pa, ito ang panahon. Di na uso. Ito ang panahon, di na uso ang magbackslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Sa Kanya. Sa Kanya. Sama-sama mag-apoy. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawang Diablo ay tupukin. Ang Diablo ay tupukin na. Halika na. Halika na. Hallelujah. Umayo na. Umayo na. Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na. Halika na. At magdalang kalakasan. Magdalang kalakasan sa presensya niya. Bisa pa, halika na. Halika na. Halika na. Umayo na. Umayo na. Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na. Halika na. At magdala. At magdala. Kalakasan. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Ayan, purihin ang malakas na malakas
malakas ang Panginoon. Malakas na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Praise God. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Buhay at makapangyarihang Ama sa langit, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, patuloy pong itinataas, dinadakila ang nag-iisa at makapangyarihan mong pangalan. Muli sa oras na ito, Panginoon, samot dalangin po ng bawat isa sa amin, especially sa banal mong gawain sa anibersaryong ito, na ikaw ay patuloy na malugod sa bawat isa sa amin. Muli, pagpalain ang kanilang pagdalo, pagpalain ang kanilang pakikinig, pagpalain ang papuri, pagdakila, palakpak, pagindak sa iyong harapan, sapagat alam namin, Panginoon, ang iyong kagandahan loob ay tunay na dakila, kaya naman po ang katotohanan, magpakailanman ikaw, Panginoon, ay aming itataas at pupurihin tunay. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod, alulod ng inspirational talk upang ang lahat sa paghahanda sa banal na misa hanggang mamaya sa banal na mensahe na ihahatid ng aming kapatid, nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ay tunay na malulugod sa bawat isa sa amin. Ngayon pa lamang, ibinabalik na po namin ang papuri, pagdakila, pagsamba sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret at sa gabay ng Holy Spirit noon, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan malakas ang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Isang malakas yung palakpak para sa Diyos. Ang ating Diyos ay buhay. Buhay din na dapat siyang purihin, parangalan. Amen. At muli po sa akin po muling unang pagbati, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Naniniwala pa kayo pinagpala ang ating hapon ngayon? Alam niyo po sa may mga wisdom, pag titingin ka daw, may tinatawag po na pluviobian. Ano yung pluviobian? Alam mo ibig sabihin nun? Sino makakahula nun? Yan daw po yung mga taong pag umuulan, tuwan-tuwa silang umuulan. Tinitignan nila yung ulan kasi alam nila yung ulan gantimpala at pagpapala. Sa Biblia, pinapapatak ng Diyos ang ulan sa masasama at mabubuti. Kung sa mantao sa masasama, pinapapatak ng Diyos ang ulan, higit na mabuti ang unahin si El Shaddai sa kanyang anibersaryo, kaya hindi ulan na literal ang ating matatanggap, kundi ulan ng gantimpala, biyaya, pagpapala ngayon. Kaya palapakan na malakas sa Panginoon. At para maging lubos ang ating banal anibersaryo, ako po'y inspirational talk po sa oras na ito. Babasahin ko po yung inyong tema. Kaya sa mga walang dalang Bible, pigit po natin ang ating mga mata, yuko ang mga ulo at ilagay ang kamay sa harapan ng ating mga dibdib. Ang sabi po sa Aklat ng Awit, 117 verse 2, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman, purihin ninyo ang Panginoon. Ulitin ko po, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Kaya palakpakan na malakas ang mensahe ng Diyos sa oras na ito. Amen. At ngayon po, maaari po tayo magsiupo
sa presensya ng Diyos. At muli po, salamat po muli sa presensya ng Diyos. At tayo po'y napahintulutang makapunta sa banal na gawain sa lugar na ito. Alam niyo po, una, hindi po ako nagkanda o gaga kasi po, umaga pa lang, umalis na po ako doon sa amin sa Cavite. Kung kailan ako lalabas, alas 3:30 na madaling araw, pupunta po ako kasi sa radio. Nakinig ba kayo ng radio kaganina? 6 to 7, 10 to 10:30 at 11 to 12. 3:30 po paglabas ko po sa amin, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Grabe, talagang pati ang hangin. Alam niyo po, basang-basa po talaga ako noon. Una, talagang sasabihin siguro, may reason ako, baka hindi ako makapunta sa radyo. Pero alam niyo po, iba pa rin ang tinig ng Diyos na ang sabi, di ba sinumpaan mo anumang mangyari, umulan, bumagyo, bumaha, patuloy kang uunahin ako at maglilingkod ka sa akin? Alam niyo po, yung pagpunta ko po doon sa Amorsolo, maniwala po kayo, eksaktong-eksakto, buti hindi pa ako na-late. At alam niyo po, pagdating ko naman dito, sabi ko, nako, anong oras ang pasok ko? Alas 3. Pero may reason ako kung malilate ako. Pero totoo lang, 1:30, nandiyan pa po ako doon sa may Victory Liner. Tumawag ako kay Brother Joe Claude. Sabi niya, sir, kayang-kaya pa yan. Alam mo, nanalangin lang po ako. Nang nanalangin po ako nakapikit, sabi ko, Lord, pagdilat ko, nandiyan na ako sa lugar ng Robinson. Pagdating ng Robinson, sasakay ako ng tricycle kahit mahal po, aarkilahin ko. Alam niyo po, tingnan niyo kabutihan ng Panginoon. Natakbo ko po ito sa loob lamang ng 1 hour and 40 minutes. Amen? Galing sa Manila. Anong ibig sabihin nun? Naniniwala ko, pag ang Diyos ay may akda, naniniwala kong siya talaga ang tunay na gagawa. Tagumpay ako nagpunta rito, tagumpay kayo nagpunta rito, maniwala kayo magtatagumpay tayo mamaya. Amen! Sa mga hindi nakakilala, ako po si Brother Anton B. Pantino, ang monitoring head dito po sa Bulacan, at ngayon magpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Ang tanong, handa po ba kayo makinig? Alam niyo po, pinagnilayan ko po kagabi at kaganina ang mensahe. Ano yung mensahe? Ay patuloy na naman sa papuri. Yung papuri, pinalalim sa ibang translation ng Bible, sa ibang translation, yung tinatawag na pagpaparangal. Yung pagpaparangal, sa ibang translation, yung tinatawag kapatid na pagsamba. Yung pagsamba po, in Greek word, ang tawag po dyan ay latria. Sabi nyo, latria. L-A-T-R-I-A. T-R-I-A. Latria. Pag sinabing latria, papuri, pagsamba, pagdakila sa Diyos lamang. Kay El Shaddai, kay Lord Jesus Christ, at sa Holy Spirit. Yan po ang totoo. Kaya pag sinasabihan po tayo ng ibang relihiyon, si Mama Mary, sinasamba natin, hindi. Ang tawag po doon ay, hyperdulia. May tinatawag na hyperdulia, may tinatawag na dulia, may tinatawag na protodulia. Yan po ibig sabihin yung pagpaparangal sa mga santo, kay Mama Mary, sa mga anghel. Pero ang latria, worship kay El Shaddai, kay Lord at sa Holy Spirit lang. Amen. Kaya hindi nila tayo pwedeng pagbintangan na sumasamba tayo sa mga santo. Dapat alam nyo yan. Ngayon kapatid, sabi daw po dito ng awit ni Haring David, yung kagandahang loob daw ng Diyos ay dakila. Sinong naniniwalang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay? Taas sa kamay. Naniniwala ba kayo mabuti ang Diyos? Isa-isahin ko po kayo, aabutin tayo ng ikalawang araw, hindi tayo matatapos sa kasisir, sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin. Kaya ang kailangan lamang po sa kabila ng kanyang kabutihan, ibalik po natin ang pagsamba, papuri para sa kanya. Why? Kasi may na-discover po ko. Discover the spirit of worship. Meron daw pong espiritu ng pagsamba, papuri sa Diyos. Una, yung sinabi po dito, worship can shift your mindset and change your perspective on the Word. Ayaw ko lang kung naintindihan yung English ko. Sabi nga ninyo na malakas, worship can shift your mindset and change your perspective on the Word.
Yung atin daw po pagsamba na ginagawa ngayon, yung papuri daw po ay magbibigay sa ating kaisipan at magbabago ng ating pananaw na iba tayo sa mundo. Bakit? Alam niyo po, may mga sumasamba sa mundo. O ito, sino yung greatest example? Ito nakakatawa. Nang dumating po dito yung Korean heartthrob, si Lee Min-ho. Kilala si Lee Min-ho? Lee Min-ho. Punong-puno agad yung kanilang venue. Ang mahal ng ticket. May kakilala kami kapatid ng utang pa. Ng utang ng pera para makabili ng ticket ni Lee Min-ho. Alam niyo po, nang tinignan daw po yung concert ni Lee Min-ho, yung mga kababaihan, kalalakihan, lalo na yung mga kabaklaan, nagtataas ang kamay habang umaawit si Lee Min-ho, parang nagpupuri sabay-sabay sa Panginoon. Hindi lang yon, may paiyak-iyak pa. Ang nakapagtataka, yung kinakanta ni Lee Min-ho, hindi English, hindi Tagalog, kundi Koreano. Buti pa kung si Brother Boyeng makakaintindihan. Marunong siya sa Korean language. Alam niyo nung kumakanta si Lee Min-ho, nag-iiyakan sila, tumutulo ang luha, pil na pil. Anong ibig sabihin nun? Nakakatawa. Hindi naman nila nauunawaan yung kinakanta, parang nagpupuri sila sa kanta, pinupuri nila ang kanta ni Lee Min-ho. Anong ibig sabihin? Kasi yan ang papuri para sa mundo. Pero kapatid, tayo, mga anak ni El Shaddai, sino mga anak ni El Shaddai? Taas sa kamay! Hindi para sa mundo ang papuri na ibinibigay natin. Sapagat lahat sa mundo may katapusan. Lahat sa mundo may hangganan. Lahat sa mundo mayroong tinatawag na nandito lamang. Pero ang papuri para sa Diyos na gagawin mo sa oras na ito, pag totoo yan, totoo din ang mabuting balita na ikaw ay kandidato papunga sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Habang kumakanta sila, papuri sa mundo, sabi ko, kapatid, hindi naman sila kilala ni Lee Min-ho. Pero ngayong oras na ito, lahat ng papalakpak, magpupuri, sasamba kay El Shaddai, kilala ng Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, hindi masasayang ang inyong palakpak. Hindi masasayang ang inyong papuri. Narinig yung radio program namin kaganina, biglang pumasok at nag-reveal sa amin ni Brother Rex, lalo na sa akin, yung isang lalaki na pinagaling ng Panginoon sa kanyang ketong. Yung 10 ketongin, 9 ang hindi nagbalik, 10 ang gumaling, 1 lang ang nagbalik. Sino ang nagbalik? Hindi lamang may pasasalamat, kundi may gratitude, utang na loob. Kaya kapatid, ngayong oras na ito pala kapatid, yung worship natin na papasok sa ating isipan, na kaya ka magpupuri, sasamba, pararangalan si El Shaddai at si Lord. Sapagat alam mo, yan daw po ay isang pagtanaw na utang na loob. Sa kabila na maraming pagsubok, nakatakas ka. Sa kabila na may karamdaman, pinagaling ka. Sa kabila na maraming problema, nagkaroon ka ng kalutasan. Kaya ka nandito ngayong gabi, kaya naniniwala ako, hindi lang pasasalamat, gratitude, pagsamba natin, papuri, pagdakila natin sa Panginoon, tiyak yun, tatanggapin ng Diyos. Pumalakpakan ng malakas na naniniwala. Yan po yung una. Worship can shift your mindset and change your perspective on the Word. At uulitin ko po, minsan, nandun po ako sa Dumaguete. Na nasa Dumaguete ko, sino ba rin taga Dumaguete rito? Wala pa? Negros? Wala. Biglang nag-concert ang parokya ni Edgar. Alam niyo po yung nag-concert yung parokya ni Edgar, punong-puno ng mga tao. Nakakatuwang panoorin yung kanta ng parokya ni Edgar. Pero nakita ko yung mga tao, alam na alam nila yung kanta. Alam na alam nila habang kumakanta, nagtataasan ng kamay. Alam mo, may sinasabi pa, praise you, we praise you. Narinig ko, nagpupuri. Akala ko, praise the Lord, we praise you, we praise you. Sumisigaw sila. Naisip ko po, totoo talaga, na mayroong nagpupuri sa makamundo, pero iba ang makamundo, pero iba sa mundo, iba ang sa Diyos na dapat purihin. Kaya sabi ko, uulitin ko, natapos po yung concert, wala silang napala. Pero ngayong oras na ito, matapos ang gawain natin,
tiyak marami kang mapapala sapagat ang Diyos ang totoo mong pinupuri. Naniniwala kayo doon? Yan po yung una. Pangalawa, kaya sabi nga daw po dito, sabi ng isang kilalang tao, ayaw ko lang kung kilala niyo to, si A.W. Tozer, I can simply say on the authority of all that is revealed in the Word of God, that any man or woman on this earth who is bored and torn off by worship is not ready for heaven. Naintindihan niyo yung English ko? Ulitin ko ha. Okay ba yung sound? Sinabi ni A.W. Tozer, I can simply say on the authority of all that is revealed in the Word of God, that any man or woman on this earth who is bored and torn off by worship is not ready for heaven. Ano ibig sabihin nun? Sabi ni A.W. Tozer, sa authority na inireveal sa kanya sa pamamagitan ng Word of God sa ating lahat, may salita ang Diyos, na ang tao, lalaki-babae, babae-lalaki, na nabuboard, tinatamad kumalakpak, tinatamad magpuri sa Panginoon at magbigay ng parangal sa Panginoon, yan daw ang mga taong hindi pa handa na makapasok sa langit. E malay mo, hindi pa ako tapos, biglang dumating at sumigaw na malakas ang tantarang-tantan! Umihip ang malakas sa tunog ng trompeta. Makikita natin ang Panginoon sa alapaap nagbabalik. Pero tinitiyak ko sa iyo, kapatid, lahat ng nandito sa gawain ng Lord, lahat ng tapat kay Lord na nagpupuri, sumasamba, pumapalakpak, tiyak yun lang ang maliligtas. Naniniwala kayo? Sino nakahandang maligtas? Nasa kamay! Yan, tingnan ninyo. Mag-isip-isip tayo. Yung nakaraang trahedya ng Monday, maraming namatay. Marami na sugatan, marami na pahamak, pero tayo nandito pa rin. Ibig sabihin, darating sa lahat ang mga yan. Pero isa lang tinitiyak ko, kapatid, ano mang mangyari, ang mga anak ng Diyos na handang ibigay para kay El Shaddai ang sa Kanya na papuri pagsamba, uulitin ko, mundo ay magunaw man, kasama ang tagapaumbong Bulacan, ang natitiyak ko, ang mga prayer partner, iniligtas ng Diyos. Kaya pumalakpak na malakas sa Panginoon na malakas na niligtas. Yan po yung una. Pangalawa, listen. Discover the spirit of worship. Worship can push you into your destiny and cleanse your past. Sabihin mo sa iyong katabi, worship can push you into your destiny and cleanse your past. Sa pamamagitan ng pagsamba, papuri ang magtutulak sa iyo sa iyong destinasyon at lilinis sa iyong mga nakaraan. O tingnan ninyo. Noong nakaraan. Noong nakaraan, ako may nakaraan, may nagagawa tayong kasalanan. Pero ngayon pinahintulot ng Diyos na dumalo ka sa kanyang gawain sa oras na ito. At sa pamamagitan ng pagsasalamat mo, papuri at pagsamba mo, ikaw ngayon ay lumalakad na muli sa harapan ng Diyos at ang nakaraan mo ay nawawala na. Kaya nga sabi nga daw po, ang lahat ng ating kasalanan, lilimutin ng ating Panginoon na parang hindi natin ginawa. Kaya nga, pag nandito ka sa oras na ito, ibigay mo ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Maniwala po kayo, uulitin ko po, sa oras na ito, katulad ng sinabi ng Panginoon sa John, chapter 5, verse 8, sinabi ng Panginoon doon sa may karamdaman, tumayo ka, dalhin mo ang iyong higaan. Ano nangyari, kapatid? Tumayo ang taong iyon at habang siya naglalakad, nagpapasalamat at nagpupuri siya. Ngayong oras na ito, tatayo tayo mamaya at sa iyong pagtayo mamaya, naniniwala ko, sasabihin ng Panginoon, lumakad ka sa katuwiran at maniwala ka. Kaya ka nakatayo, ibig sabihin, yung pagkakaupo mo ng problema, karamdaman, mga problema, pagsubok, lahat yan ay mapagtatagumpayan mo. Kaya katulad ng taong iyon na nagpuri, magpuri ka na rin sa Panginoon. Tiyak yun! May answered prayer! Sinong naniniwala may maagang pamasko ibibigay sa El Shaddai? Yun, very good. Bear.
Di ba? Alam niyo, ang ganda ng revelation kay Brother Mike. Ang ating minamahal na puno lingkod, kahit po siya ay nabubulol, ang Holy Spirit nangungusap sa kanya. Sinasabi sa kanya, pinasabi niya kay Congressman Michael Velarde, this coming Saturday, iba ang leading ng Holy Spirit. Magdala ng mga kandila at sisindihan natin ang Christmas light. At ang lahat na makikiisa sa lugar na yun, magliliwanag ang ating buhay katulad ng isang kandila na lagyan ng apoy. Ibig sabihin, darating kagad ang espiritu ng pagbibigay. Kaya pag ibinigay mo sa Diyos ang pagtitiwala, pagsamba, tiyak yun, may ibibigay daw din si El Shaddai na maagang pamasko. Sinong gusto tumanggap ng maagang pamasko? Taas ang kamay! Hallelujah! Malakas talaga pag pera at pagmasko, di ba? Sinong gusto pamaskuhan ng siksik, liglig, umaapaw ng Panginoon? Naku, very good. Sinong gusto pamaskuhan, hindi lamang material, pinansyal, kagalingan ng kanyang mga mahal sa buhay? Very good. Sinong gusto pamaskuhan, ngayong oras na ito, sa pagkatapos ng healing message, gagaling ka, taas ang kamay! Yan ang ibibigay ng Panginoon. Kaya ang kailangan mo lang, kapatid, palakpakan mo na, magpuri ka na sa Panginoon. Tiyak yun! Something good is going to happen. Listen, si Saint Augustine, alam mo si Saint Augustine, ang aming ama sa seminaryo. Ako po sana'y Agustinian, OSA. Alam niyo po si Saint Augustine, magandang sinabi niya ito ha. Listen, sabi ni Saint Augustine, venerate the martyrs, praise, love, proclaim, honor them, but worship the God of the martyrs. Amen? Di ata naintindihan yung English ko. Listen, makinig kayo. Sabi ni St. Augustine, venerate the martyrs, praise, love, proclaim, honor them, but worship the God of the martyrs. Narinig niyo yan? Ibig sabihin, parangalan natin ang mga martir. Purihin natin sa kanila sa pagkamartir. Ibigin natin sila. Iproklama natin sila. Igalang natin sila, ang mga martir. Pero, sambahin mo lang ang Diyos ng mga martir. Amen? Ibig sabihin, isa lang talaga sasambahin mo. Yung mga santo-santa, venerate. Yung mga santo-santa, honor them. Parangalan natin. Pero isa lang talaga ang worship, latria, sa Diyos lang, kay El Shaddai lang. Amen. Kaya ako naniniwala sa oras na ito, ang ating palakpak, papuri sa Panginoon, hindi masasayang sa oras na ito. Malakas sa malakas sa malakas. Naniniwala kayo doon? Yan ang gagawin ng Diyos. Tingnan ninyo. Alam niyo po, sa tagal-tagal ko pong paglilingkod, alam niyo po, marami nagpapatotoo. Ito, nakita ko na naman siya. Hindi ko sasabihin ang kanyang pangalan. Itong ating brother na ito, ayoko sabihin, baka mahuli ninyo kung sino. Basta isa siyang manggagawa. Nagulat ako na nakita ko siya. Kasi ang balita namin, ang taong ito, pwedeng mamatay. Kasi may taning ang buhay. Iniwan siya ng kanyang asawa, yung kanyang anak, kinuha sa kanya. Doon siya nakatira sa kanyang nanay. Yung nanay niya, hindi siya iniwan. Kahit dumudumi siya, umiihi siya doon, ang nanay niya ang nag-aalaga sa kanya. Pinapakain siya. Nililinisan siya. Hindi na siya makatayo, doon lang siya sa taas. Pero alam mo kapatid, noong mga oras sa yun, bilib ako sa taong ito, naniwala siya ang kanyang Diyos sa pinaglilikuran si El Shaddai ay buhay. Alam niyo po, nagsisi daw po siya sa kanyang kasalanan. Sabi niya, reality, iiwan ako ng lahat, iiwan ako na mahal ko sa buhay, iiwan nila ako, pero ang Diyos hindi ako iiwan. Alam niyo, hanggang na-reveal sa kanya, puspos na puspos siya pag pumapalakpak, nagpupulit, tumutugtog siya sa gawain ng Panginoon. Isang araw, ng hating gabi, nang siya po madaling araw, alas 3, nakisabay daw po siya kay Brother Mike. Na nakisabay siya,
Ang tingin niya may hawak siyang gitara. Nagigitara siya, pero habang tumutugtog siya, iniisip niya may hawak siyang gitara para sa Panginoon. At ng mga oras sa iyong kapatid, nakaramdam siya ng ganda ng pakiramdam. Kinabukasan ginawa niya. Hanggang isang araw, dumating ang himala sapagat kay brother nang siya'y tumutugtog kahit walang dalang gitara, nakatayo siya mag-isa, nakapaglakad siya, nakita siya ng kanyang nanay, sabi, "Anak, diyan ka lang, baka mahulog ka!" Hindi niya inintindi. At umiiyak siya, sabi niya, "Nay, may himala, papatulayan ko sa iyo. Nakakalakad ako dahil kay El Shaddai." Bumaba siya sa hagdanan na mag-isa at doon nagulat ang kanyang nanay na instant gumaling siya sa isang matinding karamdaman. Amen? Anong sekreto? Alam mo yung sekreto? Ang bulong sa kanya, ibalik mo muli ang init ng pagsamba, papuri mo sa akin. Tiyak yun, may susunod na himala. Amen? Yun lang! Worship lang! Worship lang! Bakit? Kasi yung pangatlo, ito yung pangatlo. Listen. Discover the spirit of worship. Worship heals wound and break generational curse. Sabi mo sa iyong katabi, worship, galingan nyo, worship heals wound and break generational curse. Ibig sabihin, ang papuri, ang pagsamba ay magpapagaling sa lahat ng ating sugat at karamdaman at puputol sa generation na sumpa. Amen. Naniniwala kayo? Di ba sinabi ko sa inyo mga choir, lahat tayo, anong meaning ng worship? Ang meaning ng worship ay sa Greek word sebomai. Sebomai. At ang isang meaning ng worship ay terapeo. Sabi niyo, terapeo. Lakas niyo, terapeo. Pag sinabing terapeo, from the word therapy, kagalingan. Yun pala yung kapatid. Kagalingan. Kaya kapatid, yung worship, kagalingan. Kaya nga ini-encourage ko ang mga choir, lahat ng choir dito sa ating gawain, na maganda ang pag-awit ninyo, puspos ang pag-awit ninyo, tagumpay ang pag-awit ninyo. Ang mga dumadalo dyan may karamdaman. Anong karamdaman? Mental, physical, spiritual. Pag napuspos sila sa inyong awit, napuspos sila sa inyong pagkanta, gagaling kagad ang kanilang mental, physical, spiritual. At pag gumaling sila, ikaw na ginamit sa kagalingan, doble kagalingan ang ibibigay sa inyo sa pamamagitan ng worship. Amen po ba? Sabihin niya sa iyong katabi, terapeo. Sabi niyo, terapeo. Ngayong oras na ito, dito tingin, kahit hindi namin kayo i-pray over, naniniwala ko, may gagaling sa oras na ito. Kahit na namin kayo i-pray over, lahat ng sumpa, lahat ng kapahamakan, merong kaligtasan. Di ba tinuro ko nga sa inyo? Anong verses yon? Anong verses? Anong verses sa pinaka-verses ng salvation at healing? Ano? Ano po? Anong chapter at verses? Anong chapter at verses? Anong chapter at verses? Hallelujah, nakalimutan. Anong chapter at verses? Okay, listen. Listen. Ito gawin niyo makinig. Importante ito. Marami nagpapatotoo sa akin. Jeremiah. Wala niyo ano? Jeremiah chapter 17 verse 14. Anong sabi doon? Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ano susunod sabi? For you are the one I praise. Di ba narinig yun? O, tingin.
Heal me, O Lord. Sa Tagalog, pagalingin mo ko, Panginoon, gagaling ako. Iligtas mo ko, Panginoon, maliligtas ako. Sapagkat ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Amen? Kaya kahit may problema, kahit may karamdaman ka, kahit may problema ka, kahit nasa kapahamakan ka, basta matututo ka, handa mong purihin pa rin si El Shaddai. Maniwala ka, gagaling ka, at maliligtas tayo! Naniniwala kayo doon? Basta kahit may problema ka, kahit may karamdaman ka, kahit nahihirapan ka, kahit nabibigatan ka, kahit pinapagsak ka, basta nandun pa rin sa puso mo ang purihin, sambahin si El Shaddai. Check yun! Pag umawit ka, gagaling ka. Pag mayroong kang kapahamakan, maliligtas ka. Amen. Ngayong oras na ito, sinong gusto maligtas? Nasa kamay. Naniniwala ba kayo ililigtas kayo ng Panginoon? Lahat ng kapahamakan, ililigtas kayo? Kapahamakan sa gawa ng diablo, kaaway, ililigtas kayo? Karamdaman, ililigtas kayo? Yan. At ang sabi, heal me, O Lord, gagaling tayo. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, hawakan mong kamay, sabi mo, kapatid, yan ang espiritu ng pagsamba. Sabihin mo, Jeremiah chapter 17 verse 14. Sabihin mo, tandaan mo yan! Tandaan niyo, kapatid. Marami nagpapatotoo. Pag ako may karamdaman, napapagod ako, kakantala ako ng ganyan. Pag may matindi ako mga pagsubok, kakantahin ko lang yan. At pag nagpuri ako sa Panginoon, tiyak yun, lutas kagad. Amen! Okay, palapakan malakas sa Panginoon. And finally, worship, let you hear God and let God hear you. Sabi mo sa iyong katabi, worship, let you hear God and let God hear you. Naniniwala kayo? Sa pamamagitan ng worship, nagdudulot sa atin na mapakinggan natin ang Diyos at ang Diyos din papakinggan tayo. Amen? Sino ang gustong pakinggan ng Diyos sa kanyang mga awitin ngayon? Taas ang kamay. Naniniwala po ba kayo doon? James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. At ang sabi ni Rick Warren, ito po maganda sinabi ni Rick Warren, become worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. Ay, ito po sa lahat ng aawit ngayon, sa lahat ng sasamba ngayon sa Panginoon, na alam mo, kasama natin ang Diyos sa oras na ito. Ngayon pa lamang babatiin ko po kayo. Ang anibersaryo na ito, hindi handaan ng tao. Ang handaan ng tao, magre-regalo ka. Pero sa gawain ng Diyos, hindi na ikaw magre-regalo. Hindi na ikaw magre-regalo. Ikaw pa ang re-regaluhan ni El Shaddai. Kaya pumalakpak na malakas at naniniwala, natatanggap ng tagumpay, maangang pamasko, kagalingan, himala, biyaya, answer prayer! Tumayo tayo lahat sa oras na ito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, yan ang espiritu ng pagsamba. Sabi mo, hari nawa, may natutunan ka. Pumalakpak na malakas ang walang natutunan. Tapos na tayo, sumasabit pa kayo. Pumalakpak na malakas ang may natutunan. Amen? Ito muna, kinig, taas ang kamay. Worship can shift your mind and change your perspective on the Word. Worship can push you into your destiny and cleanse your past. Worship heals wound and break generational curse. And finally, worship, let you hear God and let God hear you. Pag tinandaan mo yung apat na ito, daig mo pa ang tumama sa jackpot prize sa loto. Amen? Kaya kayong oras na ito, taas ang kamay, pikit ang mata. Huwag mo intindihin ang katabi mo. Habang nakapikit ka, isipin mo, ang Diyos nandito. At habang nakataas ka ng kamay, katulad ni Haring David, aakyat sa templo ni Yahweh, kamay ay nakataas, handang parangalan ang Diyos na dakila.
Taas sa kamay, hallelujah. Sa oras na ito muli, ibigay ulit natin sa Panginoon. Muli, sa taas, sa trono ng Diyos. Come on. Katulad ni Haring David. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Come on. Ang puso ko ay nagdiriwang. Tingin mo ang ibig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo. Alay sa'yo. Alay sa'yo. Once again, ulit taas sa kamay. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Tingin mo ang ibig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo. Alay sa'yo. Alay sa'yo. Come on. Alay sa'yo. And people of God, say it. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Sa bawat pangako, sa bawat pangako mo, Sa ingit buong puso, nagtitiwala. buong puso magtitiwala. Yes, Lord, kailanman di na muling Kailanman hindi na muling mangarap. sa ingit pagkat ako'y sa'yo. Pagkat Di mo lang ako'y sabi mo na malakas, para lang sa'yo. para lang sa'yo. Mga anak ng Diyos, say it. Ako'y Ako'y magpupuri. magpupuri sa banal mong tahanan. Yes. Ang iyong kagandahan ay aking ihayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihayag. Luwalhatiin ka, itataas. Once again, say it louder. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Yes, come on. Ang iyong kagandahan ay aking ihayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Yes, hallelujah. Taas ang kamay, hallelujah, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami, O Lord God, ang kagandahang loob mo ngayon ay aming itinataas. Sabi mo, Panginoon, sabi sa aklat ng awit 117, ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin. Kaya purihin natin ang Panginoon, parangalan natin ang Diyos. Maniwala kayo ngayong oras sa ito, darating ang kagalingan, darating ang kalakasan, darating ang himala, darating ang gantimpala, darating ang biyaya, may maagang pamasko, gagaling sa karamdaman. Answer prayer! Answer prayer! Answer prayer! Hallelujah! Lalakura bahiya, lalakura bahiya. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Sabi mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kura bahiya, lalakura bahiya, lalala. Hallelujah, hallelujah. Kura for the last time. Ako'y magpupuri sa banal mong
sabi ng inyong tema, ang kagandahang loob ay dakila sa atin. Pag nakita mo ang beautiness, ang kagandahan loob ni Yahweh El Shaddai, lahat ng hindi maganda sa iyo, inayos na ng Panginoon. Kaya ang may karamdaman, magaling na, ang nanghihina, malakas na, ang naghahangad ng himala, mahimala na, ang nangangailangan ng material, financial, answered prayer na! At answered prayer pa! Kaya pumalakpak na malakas sa Panginoon. Taas na kamay, wag na. Magayway ang kamay, magayway, magayway. Giti sa katabi. Giti, giti, giti. At sabay-sabay tayong tumalon ng 3 beses. Okay, palakpakan na malakas sa Panginoon. Salamat. Happy anniversary. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Yan. Tunay nga po, Brother Boying, ang maganda ang topic niya, all about worship. Sige po, Amen. tayo po na magsiupo. Okay, so sabi nga, without worship, there will be no rain. Amen? Amen. Praise the Lord. Ayan. So, naalala mo po ng 40th anniversary? Kumanta po yung mga talagang original choir, po? Amen. Sabi nga po, yung mga dating sila Sister Eleanor, ay tunay nga po na yung mga ilaw ay nagbabagsakan, po? So, lahat nagsisigaling, mga lumpo, nakakalakad. Amen. Dahil sa pag-worship. Amen? Ramdam na ramdam yung Yes, pagkilos amen po. ng Amen ating po. Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kapatid, tayo po ay dadako na sa pinakamataas at Amen. pinakamayamang uri ng pagsamba, ang atin pong banal na misa. At sasamahan po tayo, Brother Boying, ng atin pong butihing kura paroko, Reverend Father Hener S.R. Garcia. Purihin po natin ang malakas ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Ayan po. At bago po tayo dumako sa ating pong banal na misa, inaayayahan ko po ang lahat na magsitayo at tayo po ay magpupuring muli at sasamahan tayo ng ating mga kapatid, ang St. James the Elder Apostle Parish Chapter and the Dancing Ministry. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai at pangunahan tayo ni Brother Wildy Adriano. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Okay. At minsan pa tayo po ay muling sasamba, bago yung ating mass. Ayan, kala po kasi ay mass na yung kasunod. Ayan, joyful muna po tayo. Okay, purihin na malakas ang Panginoon. Ayan, ayan. Purihin na malakas ang Diyos, malakas na papuri sa ating Panginoon. Minsan pa, at tayo ay muling sasamba sa Panginoon. Handa na po ba kayo? Talagang-talaga, taas ang mga kamay na handa na muling magpuri sa Diyos. Ayan. Habang tinataas ang kamay, pumapalakpak na malakas sa Panginoon. Ayan. Diyos ng bayang Pilipinas, patuloy natin purihin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos ng bayang Pilipinas, itataas kita mula apari hanggang hulo, maluwalhati ka. Anumang denominasyon, magkakatipon-tipon, at sasamba sa iisang Panginoon. Hallelujah!
bayang Pilipinas, itataas kita. Buong puso, kalakasan at kaluluwa, sinasamba kita. Saan man bansa magpunta, ihahayag kita. Diyos ng bayang Pilipinas. Panginoon ng mga Panginoon, maghari ka kailanpaman. Panginoon ng mga Panginoon, maluwalhati ka. Panginoon ng mga Panginoon, maghari ka kailanpaman. Panginoon ng mga Panginoon, maluwalhati ka. Hallelujah! Hallelujah! Diyos ng bayang Pilipinas! Diyos ng bayang Pilipinas, itataas kita. Buong puso't kalakasan, sa nagkaluluwa, sinasamba kita. Sa amang bansa magpunta, ihahayag kita. Diyos ng bayang Pilipinas. Panginoon ng mga Panginoon, maghari ka kailanpaman. Panginoon ng mga Panginoon, maluwalhati ka. Panginoon ng mga Panginoon, maghari ka kailanpaman. Panginoon ng mga Panginoon, maluwalhati ka. Isa pa, Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon, maghari ka kailanpaman. Panginoon ng mga Panginoon, maluwalhati ka. Panginoon ng mga Panginoon, maghari ka kailanpaman. Panginoon ng mga Panginoon, maluwalhati ka. Panginoon ng mga Panginoon, maghari ka kailanpaman. Panginoon ng mga Panginoon, maluwalhati ka. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod. Simbahan, Ginoong luluwag sa, kaya doon na ang pagbalik niya. Itaas ang iyong mga kamay, iluhod ang iyong mga tuhod. At sambahin, Panginoong tagapagligtas, malapit na kanyang pagbabalik. Itaas ang mga kamay, itaas ang iyong mga kamay, iluhod ang iyong mga tuhod. At sambahin, Panginoong tagapagligtas, malapit na kanyang pagbabalik. Itaas ang mga kamay, itaas ang iyong mga kamay, iluhod ang iyong mga tuhod, ang iyong mga tuhod. Simbahan, Ginoong manluluwas ta, noong manluluwas ta, kaya doon na ang pagbalik niya. Purihin ang malakas ang Panginoon. Malakas na mapuri sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord.
ihanda po natin ang ating mga sarili sa pinakamataas na uri ng pagsamba, ang banal na misa. Ngayon po ay ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ngayon po ay naroon tayo sa pagdiriwang na ika-33 taon ng pagdiriwang na anibersaryo ni Yahweh El Shaddai. Samahan po natin ang mga nagpapasalamat sa misang ito. Isama din po natin ang ating mga pansariling intensyon sa misang ito at ang intensyon ng ating mahal na paring magmimisa. Pasasalamat sa kaarawan ni Kaiden Sika Oksima, Kagawad Big Tanghal and Family.